Nagsimula ang kwento ng may isang binatilyo ang nasawi dahil sa pagkakamali ng isang Diyos. Dahil dito ay ipinadala na lang siya sa ibang mundo para ipagpatuloy dito ang naudlot niyang buhay. Para ma-enjoy niya ang panibago niyang buhay ay humiling siya ng mga skills na sa tingin niya ay makakatulong sa kanya. Pagkadating niya sa bagong mundo ay nagtaka siya kung bakit kaya siya naririto dahil nabura ang kanyang memorya bilang kapalit sa mga skills na kinuha niya. Biglang lumitaw sa kanyang harapan ng status screen kaya dito niya na naisip na nasa ibang mundo pala siya. Pagkapindot niya ng start button ay bigla siyang binati ng Goddess of Reincarnation. Ayon dito ay nasa isang fantasy world umano siya na puno ng mga mandirigma at mga salamangkero. Ipinakita sa kanyang status screen ang kanyang bagong pangalan na Kelvin, mga stats at mga skills na pinili niya. Pinili niya pala ang pagiging summoner at ayon sa God of Reincarnation ay pwede niya umanong simulan ng kanyang adventure sa kalapit na bayan dahil mayroon ditong guild kung saan pwede siyang magparehistro bilang isang adventurer. Habang naglalakad na siya patungo sa bayan ay nalaman niya na nagngangalang Melfina ang Goddess of Reincarnation at simula sa araw na ito ay magiging tagapaglingkod niya na din ito. Pagkadating nila sa bayan ng Part ay marami pa siyang nalaman mula kay Melfina. Biglang naisip ni Kelvin ang posibilidad na mai-summon si Melfina dahil mayroon naman silang contract. Ngunit ayon kay Melfina ay hindi pa niya ito kayang magawa pa sa ngayon sapagkat kulang pa ang kanyang mana points. Pagkadating niya sa Adventurers Guild ay inasikaso siya dito ng guild receptionist na si Angie. Pinayuhan siya ni Melfina na hindi ilagay ang kanyang class bilang isang summoner dahil bibihira lang ang mga summoner at kung malaman ng leader ng mga bansa na isa siyang summoner ay siguradong pagkakainteresan siya kagad ng mga ito kaya inilagay niya na lang ang pagiging Green Mage. Bilang bagong rehistradong adventurer ay magsisimula muna siya sa rank F. Nang humingi siya ng mga job request para sa mga F-rank ay iminungkahi sa kanya ni Melfina ang pagtalo sa 3 blue slimes para makabuo din siya ng contract sa isa sa mga ito dahil perpektong halimaw ito para sa kanyang unang summoning. Minabuti niya na bumili ng wooden staff at ilang metro lang din pagkalabas niya ng bayan ay may nakita siya kagad ng mga blue slimes. Pinagamit sa kanya ni Melfina ang kanyang appraising eye kaya nakita niya ang stats ng mga slimes. Matapos may paliwanag sa kanya ni Melfina ang proseso sa pagsigawa ng contract ay dito na siya nagsimulang umatake. Pero ang inakala niyang magiging madaling trabaho ay hindi nangyari. Hindi niya akalain na ganito kalakas ang mga slime na siyang iniisip niya na pinakamahinang nilalang sa lahat. Gayunpaman ay hindi siya basta-basta sumuko na lang at ilang sandali lang ay napuruhan niya din ito. Kagad niyang isinagawa ang contract pero bigla na lang siyang nanghina. Dahil naging matagumpay ang contract nila ng slime ay napagpasyahan niya na pangalanan itong Clotho. Para masubukan ang kanyang summoning skill ay kaagad din niyang isinuman si Clotho. Napansin ni Kelvin na parang mas bumilis ang galaw ni Clotho kumpara kanina kaya sinabihan siya ni Melfina na dahil ito sa S-Class Summoners Enhancement na may additional plus 100 sa lahat ng stats. Pero nilinaw sa kanya ni Melfina na siya palang umano sa ngayon ng rank S Summoner na siyang dahilan bakit nakakapagbigay siya ng plus 100. Muling nakatalo si Clotho ng isa pang slime at dahil kumpleto na ang kanilang job ay minabuti ni Kelvin na bumalik na. Matapos niyang makuha ang pabuya ay kaagad niyang hinanap ang ina inirekomenda sa kanya ni Angie. Napadaan siya sa eskinita na may naglalako ng mga alipin at sa isip-isip niya ay maganda siguro kung makakuha siya kahit isa sa mga ito para mas mapalakas pa ang kanyang party. Hindi na siya nagtagal pa dito at dumiretso na siya sa Spirit Song Inn. Nakilala niya dito ang may-ari na si Claire at maliban sa kwarto na plano niyang kunin ay umorder na din siya ng pagkain dahil nagugutom na siya. Nang mai-serve sa kanya ang kanyang order ay kaagad din niya itong nilantakan. Sa paglipas ng ilang araw ay may mga bagong skills pa siyang nakuha katulad ng concealment skill na plano niyang paabutin sa rank B. Matapos niyang makumpleto ang 10 job request ay binati siya ni Angie dahil pwede na umano siyang mapromote sa pagiging A-rank adventurer. Narinig ito ng ibang adventurer dahilan para pag-usapan tuloy siya ng mga ito. Dahil pwede na siyang kumuha ng mga D-rank jobs ay iminungkahi ng isang adventurer ang Black Ghost Knight. Nagpakilala sa kanya ang adventurer na ito na si Casual na isang rank D adventurer. Dahil saktong may plano ang party nila na talunin ang Black Ghost Knight ay inalok niya si Kelvin na sumama sa kanila. Pero tumanggi si Kelvin sa alok ni Casual at katwiran niya ay baka wala siyang maiambag dahil mahina pa lang siya. Ginamit niya ang kanyang appraising eye kay Casual at bagamat mataas ang ibang stats nito ay hindi niya naman nagustuhan ang title nito na murderer. Alam niya na hindi ito basta-basta titigil na lang kaya umisip siya ng paraan. Sa halip na tanggapin ang alok nito ay hinamon niya na lang ito sa kompetisyon kung sino sa kanila ang unang makakatalo sa Black Ghost Knight. Tinanggap ni Casual ang kanyang hamon at malakas ang kutob niya na pupunteryahin siya nila Casual habang nilalabanan niya ang Black Ghost Knight o kaya naman katapos niya itong labanan.
Nang makausap ni Casual ang kanyang mga kaparty na sila Gimal at Raj ay nalaman niya na posibleng may concealment si Kelvin na rank C o mataas pa dahil hindi makita ni Gimal ng kanyang rank C appraising eye ang stats ni Kelvin. Naisip nila na baka may tinatago talaga si Kelvin pero gayunpaman ay kampante sila na hindi ito makakaapekto sa kanilang mga plano. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at kaagad silang nagtungo sa labyrinth. Pero pagkapasok nila sa silid bago ang silid na kinaroroonan ng Black Ghost Knight ay nagulat sila na nakahandusay na ang mga bantay ng mga undead. Dito na nagpakita sa kanila si Kelvin na kanina pa pala sila hinihintay. Akala ni Raj ay hinintay sila ni Kelvin para magpatulong sa kanila na talunin ng Black Ghost Knight. Kaya nilinaw ni Kelvin na gusto lang talaga niyang unahin na asikasuhin sila Casual nang sa gayon ay wala nang maging abala habang nilalabanan niya ang Black Ghost Knight. Tinawag niyang lampas si Raj para mapilitan itong umatake sa kanya at dahil nauto niya ito ay nahulog tuloy ito sa inihanda niyang Mudvine. Katapos ay sinundan niya ito ng atake gamit ang kanyang wind shot dahilan para matakot na si Gimmel. Dahil dito ay pinalabas niya na si Clotho para harangan si Gimmel. Sa pagkakataon na ito ay isa ng evolved blue slime si Clotho na tinatawag na Slime Glottonia. Mabilis lang niyang inasikaso si Gimmel kaya dito na pinilit ni Raj na makawala sa Mudvine. Plano niya na labanan si Clotho ngunit hindi man lang siya pinaporma. Sinubukan naman ni Casual na labanan si Kelvin pero binugbog lang siya ni Kelvin. Nalaman ni Kelvin na layunin pala ni Casual ay mapataas kagad ang kanyang EXP level kaya pinupunterian niya ang mga baguhang adventurer imbis na mga halimaw. Dahil nakapag-warm up na si Kelvin ay oras naman ngayon para sa main event. Pagkapasok nila sa boss room ay nakita nila dito ang Black Ghost Knight na si Gerard na may level 53. Nagustuhan ito kagad ni Kelvin at plano niya na ngayon ay isali din ito sa kanyang party. Dito na nila sinimulan ang kanilang laban at nangako sila pareho na ibubuhos lahat ang kanilang makakaya. Para mapapayag ni Kelvin si Gerard na pumayag sa kanyang alok ay sinunod niya ang gusto nito ngunit hindi naging madali sa kanya ang kanilang laban sapagkat hindi rin basta-basta ang lakas na ipinapamalas ni Gerard. Kahit tinutulungan siya ni Clotho ay hindi pa din ito sapat para magkaroon sila ng kalamangan. Ilang sandali lang ay muling naalala ni Gerard ang mga sandali matapos bumagsak ang kanilang kaharian. Dito niya na naalala na kaya pala siya nandirito pa din ay para ipaghiganti ang kanilang kaharian. Nagpalitan sila ng malalakas na atake ni Kelvin pero may inihanda na pala si Kelvin na atake para matalo si Gerard. Hindi ito nagawang maiwasan ni Gerard dahilan ng kanyang pagkatalo. Pagkabalik ni Kelvin sa guild ay binati siya ng lahat dahil maliban sa pagtalo niya umano sa Black Ghost Knight ay naipakulong niya din sila Casual na matagal ng problema ng guild. At dahil din sa kanyang nagawa ay ginawaran siya ng guild ng special promotion kaya sa ngayon ay isa na siyang D-rank adventurer. Maliban dito ay nais din umano siyang makita ng guild master para personal siyang pasalamatan. Pagkaakyat niya sa second floor para sana pumunta sa opisina ng guild master ay may nakita siyang matanda na kaagad siyang kinausap. Nakilala naman niya kaagad kung sino ito dahil ito na pala ang guildmaster na si Leo. Bigla itong nagtanong kung galing din ba siya sa ibang mundo na siyang ikinagulat niya. May rank A appraising eye pala ito kaya hindi nakaligtas dito ang kanyang rank B concealment skill. Ibig sabihin ay posibleng makita nito kung sino talaga siya. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap sa opisina nito at dito ay mas nagulat pa siya nang makita din ito na isa siyang summoner. Kinausap siya ni Gerard para ipaalala sa kanya na hindi niya naman talaga matatago panghabang buhay ang kanyang status. Ang importante sa ngayon ay magkaroon siya ng mga kaibigan na pwede niyang pagkatiwalaan ang kanyang sekreto. Dahil sa mga payo sa kanya ni Gerard ay hindi niya na itinanggi pa ang mga hinala sa kanya ni Leo pero tinanong niya ito kung bakit nito hinayaan lang si Casual kahit nakikita na din ito na binubuo ng mga kriminal ang kanilang party. Katwiran ni Leo ay isa umanong noble si Casual mula sa Trycen at kailangan niya ng matibay na ebidensya para mapanagot ang isang foreign noble. Matapos ang naging usapan nila tungkol kay Casual ay dito na tinanong ni Kelvin si Leo sa totoong pakay nito sa kanya. Nilinaw ni Leo na nais niya lang makipagkaibigan sapagkat may mga nakilala na din siya dati na galing sa ibang mundo na siyang ikinagulat ni Kelvin. Ito ay ang mga heroes ng Holy Empire ng Deramis kaya naalala ni Melfina na siya din ang nag-reincarnate sa mga ito. Nalaman ni Leo ang tungkol sa pagbabalik umano ng Demon King kaya dito na nakuha ni Kelvin ang nais iparating sa kanya ni Leo at ito ay ang kanyang tulong. Bilang kapalit ay nangako si Leo na gagamitin nito ang posisyon nito para pataasin ang kanyang adventurer rank at dahil alam din nito na umiiwas siya sa gulo sa pagitan ng mga noble ay nangako din ito na matatamasa niya ang kapayapaan na ninanais niya. Dahil maganda ang naging alok sa kanya ni Leo ay pumayag siya na tulungan ito. Katulad ng ipinangako ni Leo ay iprinomet siya kagad nito sa pagiging B-rank adventurer. Pagkabalik niya sa ina ay tinanong niya si Melfina tungkol sa mga heroes.
Dito na naikwento ni Melfina ang hero summoning ritual ng Deremis na kailan lang pala isinagawa. Katapos niyang magmeryenda ay isinomen niya si Clotho para hingin dito ang pabuya na ipinatago niya. Sa tingin niya ay sapat na siguro ito sa balak niyang bilhin. Pagkalabas niya ay dito niya na ipinaalam kina Melfina ang plano niyang bumili ng alipin. Pagkadating niya sa bilihan ng mga alipin ay naabutan niya dito ang isang customer na nagliliyab at buti na lang ay naapula ito kaagad ng slave trader. Nalaman niya na humawak ito sa half-elf na alipin ngunit may sumpa pala ang half-elf na lahat ng humahawak sa kanya ay nasusunog. Ginamit ni Kelvin dito ang kanyang appraising eye at nakita niya ang Fire Dragon King's Curse. Tinanong niya si Melfine kung anong klaseng mahika ang kailangan niya para matanggal ang sumpa at nang malaman niya na ito ay umalis muna siya. Pagsapit ng hapon ay bumalik siya dito para bilhin na ang half-elf. Dahil dito ay napaluhan na lang ang half-elf na sa wakas ay makakalabas na din siya ng kulungan. Habang naglalakad na sila pabalik ng inn ay sinamantala niya ang pagkakataon na ito na magpasalamat. Nagpakilala siya sa pangalang Ephial kaya nagpakilala na din sa kanya si Kelvin. Nilinaw ni Kelvin kay Ephial na nais niya itong maging bahagi ng kanyang party at dito niya na isinagawa ang Sacred Blessed Magic para tanggalin ang sumpa at matagumpay niya itong nagawa. Pagkadating nila sa inn ay nakiusap si Kelvin kay Claire kung pwede muna nitong pahiramin ng masusuot si Ephial. Dahil ayaw din ni Claire na kumain si Ephial na marumi ay hiniram niya muna ito kay Kelvin para malinisan. Katapos nilang kumain ay ipinakilala din kaagad ni Kelvin kay Ephial sila Melfina, Clotho at Gerard at sinabi niya din dito na isa siyang summoner. Sa loob ng isang buwan ay pinagtuunan nila ng mabuti ang pagpapa-level up ng kanilang mga sarili. Dahil dito ay may mga nakuha na din silang iba't ibang skill. Sa pagtalo nila ng Wicked Sage 3 ay isa na lang ang kulang na job ni Kelvin para makakuha siya ng rank up exam para maging A-rank adventurer. Kahit si Ephial ay pwede na din kumuha ng rank up exam para maging B-rank adventurer pero naawa sila Kelvin sa sinapit ng kanyang examiner na si Erd nung nakaraang mock battle. Dahil may bagong bukas na Sweets Cafe ay naisipan ni Angie na yayain si Ephial. Kagad namang pumayag si Ephial at niyaya din ito si Kelvin na hindi din nakatanggi. Kinabukasan habang kumakain na sila sa bagong Sweet Cafe ay bigla na lang may sumipa sa kanilang mesa. Sinubukan ni Kelvin na tanungin ang sumipa pero inutusan lang siya nito na lumuhad dahil nasa harapan umano nila ang third prince ng Trycen na si Prince Tobra. Nagustuhan ni Tobra sila Angie at Ephial at kung sasama umano ang mga ito sa kanya ay papatawarin niya ang kawalang galang ni Kelvin sa kanya. Nang susubukan na ng dalawa nitong bodyguard na kunin sila Ephial at Angie ay hindi nagdalawang isip si Kelvin na atakihin ang mga ito. Katapos ay tinanong niya si Tobra kung ano ang ginagawa nito sa part. Sa una ay nagmatigas pa itong sumagot pero nang pinaluhod na ito ni Kelvin ay dito na nito sinabi na may plano umano itong makipagkita kay Leo. Narinig pala nito na may malakas na adventurer dito at nais niya umano itong makilala. Dahil sa talent rule ng Trycen ay tinuturing siyang walang silbi dito kaya plano niya ngayon na kumuha ng mga malalakas na adventurer na magsisilbi sa kanya para maging respetado siya. Naisip kagad ni Kelvin na siya marahil ang hinahanap ni Tobra kaya kaagad niyang nilinaw dito na wala siyang plano na magsilbi dito. Kasalukuyan namang sinusubukan muli ng priestess ng Deremis na si Kelet na kausapin si Melfina. Pinagbigyan naman ni Melfina ang panalangin nito at magandang pagkakataon din ito para kumustahin ang mga heroes. Dahil dito ay kagad na ipinakita ni Kelet ang kasalukuyang stats ng mga heroes. Ipinalam ni Melfina kay Kelet ang presensya ng evil na naramdaman niya sa Western Continent at kailangan nilang ipadala dito ang mga heroes. Maliban dito ay inatasan din niya si Kelet na sabihan ng mga heroes na lumayo sa part. Pagkaalis niya ay dumating ang mga heroes kaya kaagad na ipinaalam ni Kelet sa mga ito ang bago nilang misyon. Kinabukasan ng umaga ay ipinakita ni Melfina kay Kelvin ang mga stats ng mga heroes. Para makausap ni Ephial si Melfina ay kailangan niyang sumali sa Servant Network at para mangyari ito ay nilalagyan lang siya ng maliit na Clotho. Base sa mga stats ng mga heroes ay hindi nila inaasahan na ganito kababa ang kanilang mga level. Akala ni Kelvin ay lagpas na 100 ang kanilang mga level dahil isang taon na ang nakalipas ng ma-reincarnate sila at kahit din si Melfina ay nadismaya din dahil baka hindi sila maging handa pagdating ng Demon King. Mabuti pa umano sila Kelvin ay patuloy lang na lumalakas. Biglang tinawag si Kelvin ni Claire dahil pinapapunta umano siya sa guild. Pagkadating niya sa guild ay kinausap siya ni Leo tungkol sa demon na namataan sa Hermit's Cave na isang rank D dungeon. Sa ngayon ay hindi pa nila alam kung gaano kalakas ang demon na naririto at posibleng maging rank S quest pa ito. Para mapapayag si Kelvin na resolbahin ang quest na ito ay ginamit ni Leo na paakot sa kanya ang ginawa niya kay Prince Tobra. Kagad silang nagtungo sa kinaroroonan ng dungeon at nakita din nila dito si Erd.
Matapos nilang malaman ang kasalukuyang sitwasyon ng dungeon ay pumasok na sila dito. Pagkadating nila sa tapat ng silid na sinasabing kinaroroonan ng demon ay naramdaman ni Kelvin na may dalawang buhay ang nasa loob. Pagkapasok nila dito ay bumungad kagad sa kanila ang isang babaeng demon na walang malay at nakatali. Dito na nagpakita sa kanila ang archdemon na nagpakilala sa pangalang Victor. Matapos malaman ni Kelvin na isa palang archdemon ang makakalaban nila ay lalo lang siyang mas nasabik. Nalaman nila na ang babaeng demon pala na nakikita nila ay ang anak ni Demon King Gustav na nagngangalang Sarah. Buti na lang din umano'y may tao na sa wakas ang nakapasok dito dahil tao lang ang makakasira sa selyo na inilagay kay Sarah. Pero ang plano ni Victor ay kainin si Kelvin nang sa gayon ay makuha niya ang kapangyarihan nito. Nagtataglay pala siya ng skill na gluttony kaya nakukuha niya ang kapangyarihan ng sino man na kinakain niya. Akala ni Kelvin ay plano ni Victor na gawing bagong Demon King si Sarah kaya dito na sinabi ni Victor ang totoo. Alalay pala siya ni Sarah at plano niya na kainin din si Sarah dahil sa pamamagitan nito mas lalo pa siyang lalakas at pwede nang maging bagong Demon King. Kahit nakikita na ni Kelvin kung gaano kalakas si Victor ay hindi pa din siya nakaramdam ng takot at sa halip ay mas lalo pa siyang nasabik. Dito na gumamit si Victor ng black magic para buhayin ang ibang kalansay na papatakihin niya kina Kelvin. Kahit sobrang dami ng mga kalaban ay hindi pa din ito naging problema para kina Kelvin. Kaya nagtataka tuloy si Victor na kahit mga bata pa sila ay parang maraming taon na ang kanilang karanasan sa pakikipaglaban. Matapos nilang matalo ang mga kalaban ay gumamit si Victor ng smoke bomb para mawala ng vision sa kanya sila Kelvin. Nagawa ni Gerard na masangga ang atake ni Victor pero hindi niya kinaya ang sunod na ginawang atake nito. Katapos ay si Kelvin naman ang kanyang inatake hanggang sa pinatulong na ni Kelvin si Clotho. Dahil hindi umuubra sa kanya ang pisikal na atake ay pinagamit ni Kelvin kay Clotho ang magic engravings. Sinamantala din ni Kelvin ang pagkakataon na ito na makaatake gamit ang kanyang Glory Sanctuary. Pagkasugod ni Gerard ay sinamantala ni Victor ang pagkakataon na ito na atakihin sa likod si Kelvin. Ngunit wala siyang kaalam-alam na nasa likuran niya na din pala si Ephiel. Ginawa niya na lang na panangga ang kanyang kamay ngunit napuruhan naman ni Gerard ang isa niyang kamay. Dahil mawawala na ang Glory Sanctuary ni Kelvin ay mabilis niyang pina-atras sila Ephiel. Dito na napagpasyahan ni Victor na gamitin ang Jin Scrimmage. Sinubukan nila Kelvin na pigilan ang kanyang transformation ngunit huli na ang lahat. Pagkasugod nito ay nakipagpalitan ng atake dito si Gerard habang nagsisilbi namang suporta si Ephiel. Ilang sandali lang ay biglang nagpakita si Clotho at pinaulanan ng mga cursed weapon si Victor. Katapos ay umatake ng sabay-sabay sila Kelvin na hindi na din naiwasan pa ni Victor. Sa sobrang lakas ng impact ng atake nila Kelvin ay gumuho papunta kay Sarah ang isang pillar kaya dali-daling kumilos si Victor para sanggain ito. Dito na napagtanto ni Kelvin na nagsinungaling lang sa kanila si Victor at wala talaga itong balak na kainin si Sarah. Nais niya lang umano na lumaban sila Kelvin ng buo nilang lakas kaya siya nagsinungaling. Ang nais niya lang talaga ay dumating ang araw na wala ng hero at pwede nang makapamuhay ng payapa si Sarah. Nakiusap siya kay Kelvin na kung maaari ay isali sa kanilang party si Sarah. Malaki ang tiwala niya kay Kelvin at maliban sa malakas ito ay nakikita niya din ang tiwala nila Gerard sa kanilang master. Matapos niya umanong masira ang selyo ay madaigising na din si Sarah at sana ay maipakita niya kay Sarah kung gaano kalawak ang mundo. Nang magkamalay si Sarah ay kagad itong umiyak dahil nakita pala nito ang mga ginawang sakripisyo ng kanyang ama at ni Victor para sa kanya. Gamit ang camouflage ang hairband na nilikha ni Demon King Gustav ay naitatago ni Sarah ang kanyang sungay at mga pakpak kaya sa tingin ng iba ay para lang siyang normal na tao. Sinabi lang nila Kelvin kay Erd na biktima si Sarah ng demon para hindi na ito manghinala pa. Pagkabalik nila sa bayan ay namangha si Sarah sa kanyang mga nakikita. Unang beses pa lang niya na makakita ng mga ganito kaya parang nagsilbing tour guide niya sila Ephiel. Prinomet naman sa pagiging A-rank adventurer si Kelvin kaya pagkabalik niya sa inn ay sinorpresa siya nila Angie para ipagdiwang ang kanyang promotion. Isang araw nang tinanong ni Ephiel si Kelvin kung ano ang gusto niyang ipagluto nito ay bigla niyang naalala ang kanin. Ang problema ay hindi alam nila Ephiel kung ano itong kanin dahil ni minsan ay hindi pa sila nakakakita nito. Nang malaman niya na may pagkain na katulad sa kanin ng Water Country na Toraj ay kaagad siyang humingi ng permiso kay Leo na payagan siyang magtungo dito. Nang malapit na sila sa Toraj ay napatanong si Sarah kay Kelvin kung bakit kaya may pasekretong nakamatsyag sa kanila. Ilang sandali lang ay may isang babae ang bigla na lang humarang sa sinasakyan nilang karwahe na kanina pa din alam ni Kelvin. Dito na din nagsilabasan ng iba pang mga kasamahan nito at sila pala ang tinutukoy ni Sarah. Nagpakilala ang babae na si Karna ng mga miyembro umano ng Black Wind.
Kilala silang mga bandido at kahit may A-rank adventurer na ang umasikaso sa kanila ay patuloy pa din ang kanilang operasyon. Matapos makita ni Kelvin ang kanilang mga lebel ay inatasan niya si Sarah na asikasuhin muna ang mga ito. Dahil sa sobrang pagkakampante ni Karna ay nagulat na lang siya nang magsitilapon ng kanyang mga kasamahan. Sinubukan pa ng isa na umatake din pero dahil madali lang itong tinalo ni Sarah ay dito na sumuko si Karna. Gayunpaman ay hindi pa din pananghinaan ng loob si Karna dahil may level 70 umano silang boss. Ngunit hindi natakot dito sila Kelvin na mas nasabik lang na makaharap ang boss nila Karna. Pagkadating nila ng Toraj ay napansin ni Kelvin na parang nasa sinaunang Japan lang sila. Hindi naman makapaniwala si Sarah na sa wakas ay nakita niya na din ang karagatan. Dumiretso sila sa Adventurers Guild at nakilala nila dito ang Guildmaster na si Mist. Nagpasalamat ito sa pagdakip nila sa mga miyembro ng Blackwind. Dito na nila nalaman na ang mga A-rank adventurers pala na pumuksa sa Blackwind ang siya ding bumuhay muli sa grupo na ito at pinamumunuan na ito ngayon ng Trycen famous warrior na si Kristoff. Kahit alam nila na nasa Toraj ito ngayon ay hindi nila ito mahuli dahil para sa Trycen ay isa itong bayani. Ilang sandali lang ay naramdaman nila Kelvin na may isang grupo na binubuo ng 4 na miyembro sa entrance ng bayan. Alam ni Kelvin na ang Heroes Party na ito kaya may iminungkahi siyang ideya kay Mist. Makalipas lang din ng ilang oras ay nakausap na ni Mist ang Heroes Party na pinamumunuan ni Toya. Imbis pa kailan sana nila sa Toraj ay maghanap ng bangka na patungo sa imperyo ng Risia ay hindi pa din kaya ni Toya na tanggihan ng pakiusap ni Mist. Akala ni Mist ay ang Heroes Party mismo ang papaharapin ni Kelvin kina Kristoff ngunit may ibang pinaplano pala si Kelvin. Nauna silang nagtungo sa base ng Blackwind at ang una nilang ginawa ay iligtas ang mga biktima ng Blackwind. Katapos nila dito ay dumiretso din sila kagad sa silid na kinaroroonan nila Kristoff at mabilis lang din nilang inisikaso ang mga ito. Pagkadating naman ng Heroes Party ay nakita nila si Clotho kasama ang mga biktima. Aatakihin na sana ni Toya si Clotho pero kaagad siyang pinigilan ng isa sa biktima na si Luca. Dito na nila nalaman na may nauna ng mga adventurer at siyang nagligtas sa mga biktima. Matapos malaman ng ina ni Luca na mga hero sila Toya ay kaagad silang humingi ng tulong dahil baka hindi kayanin ng mga adventurer na nagligtas sa kanila ang grupo nila Kristoff. Mabilis namang kumilos sila Toya at naabutan nila sila Kristoff na nakahandusay na. Akala nila ay sila Kristoff ang mga adventurer kaya inisip nila na huli na ang lahat. Nakita nila sila Kelvin na kanina pa sila hinihintay at ang akala nila ay sila Kelvin ng mga miyembro ng Blackwind. Dahil ito naman talaga ang plano ni Kelvin ay may mga sinabi pa siya para kapanipaniwala na sila nga ang Blackwind at mas magalit pa sa kanila sila Toya. Walang ibang iniisip na ngayon sila Toya kundi ang talunin lang sila at dito niya na hinamon ng mga hero sa isang laro. Lalabanan niyang mag-isa ang buong Heroes Party at kung sino ang matalo ay kailangan sundin ang hiling ng mananalo. Ayaw sana itong tanggapin ni Toya pero dahil nararamdaman nila Setsuna na may tinatago si Kelvin ay pumayag na lang sila. Pagkasimula nila ay kagad na tinawag ng mga heroes ang kanilang mga fairy. Naunang umatake si Toya at plano sana nilang samantalahin ang pagiging caster Kelvin. Ngunit nagulat na lang si Setsuna kung bakit parang hindi pang caster ang galawan ni Kelvin. Ginamit ni Nana ang alaga niyang dragon kaya napilitan si Kelvin na gumamit ng Sonic Accelerator. Sinamantala na din ni Kelvin ang pagkakataon na ito na hiramin ang unique skill ni Miyabi gamit ang kanyang skill eater. Sa galit ni Toya sa ginawa ni Kelvin kay Miyabi ay walang tigil niyang inatake si Kelvin. Ngunit nagulat na lang sila nang tinapatan lang ni Kelvin ang kanyang kamao ang atake ni Toya. Dito na tumulong si Setsuna kaya gumamit na ng Earthen Rampart si Kelvin. Matapos itong masira ni Setsuna ay muli lang umatake si Kelvin at buti na lang ay mabilis nakakilos si Toya para sanggain ito. Nang maging maayos na ang kalagayan ni Miyabi ay tumulong na sila ni Nana sa labanan. Nabigyan nila ng pagkakataon sila Toya at Setsuna na makasugod kaya napilitan si Kelvin na gumamit ng Cleft Detonation. Akala nila Toya ay nadamay din si Kelvin sa ginawa nito kaya nagulat sila nang makita nila si Kelvin na wala man lang kahit kaunting galos na natamo. Dito na inisa-isa ni Kelvin ang mga pagkakamaling ginawa nila Toya at tinuruan niya ang mga ito kung ano dapat ang kanilang gagawin. Tinanong ni Kelvin si Toya kung kailan pa nito gagamitin ang Dual Blade kaya napilitan na si Toya na ilabas ang buo niyang lakas. Kahit sila Setsuna ay naghanda din at matapos ang ginawang atake ni Nana ay dito na pinalabas ni Miyabi ang Grave Death Ogre. Dahil dito ay mas lalong nasabik si Kelvin na nagpalabas din ng mga Adamantine Guardian. Habang abala ang mga hero sa kanyang mga golem ay inihahanda niya na ang matinding spell na gagamitin niya. Nang matapos siya ay una niyang nabiktima si Setsuna at isinunod niya si Miyabi. Sinubukan ni Nana na umatake pero ginamitan lang sila ng Glory Sanctuary na sinundan ng Hyper Impact.
Pinilit ni Toya na atakihin si Kelvin nang walang tigil ngunit hindi siya makatama at ilang sandali lang ay napuruhan siya ni Kelvin. Sa sobrang panghihina niya na ay hindi na siya nakabangon pa hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang magising siya ay nasa tabi niya na sila Setsuna na kanina pa nakabantay sa kanya. Nakita niya si Luka na katabi si Kelvin kaya dali-dali siyang kumilos ngunit wala pala sa kanya ang kanyang espada. Dito niya na nalaman na sila Kelvin pala ang A-rank adventurer na tumulong kina Luka. Hindi niya maintindihan kung bakit naglaban-laban pa sila kung pwede naman silang mag-usap-usap. Bigla niyang naalala ang mga sinabi sa kanila ni Kelvin kaya naintindihan niya na ang rason kung bakit ginawa iyon ni Kelvin. Dahil natalo sila sa laban ay kailangan nilang sundin ang hiling ni Kelvin at ito ay sanayin sila. Habang nasa kalagitnaan na sila ng pagsasanay ay tinanong ni Sarah si Kelvin kung bakit niya sinasanay ang mga heroes. Naisip ni Kelvin na siguro ay dahil sila ang mga pinili ni Melfina. Akala ni Sarah ay para labanan niya ito muli sakaling tumaas na ang kanilang level at nagustuhan naman niya ang ideya na ito ni Sarah. Habang nanananghalian na sila ay naikwento na din nila Toya kung paano sila naging mga heroes. Matapos maituro ni Kelvin ang mga pwede niyang ituro sa mga heroes ay napagpasyahan ng mga heroes na ipagpatuloy na ang kanilang paglalakbay. Binigyan sila ni Kelvin ng mga pendant na magsisilbi umano nilang lucky charm. Nang makasakay na sila ng barko ay tinanong ni Kelvin si Gerard kung may pag-asa kaya sila na manalo sakaling makipagdigma sila sa Lycia Empire na siyang nagwakas sa kaharian nila Gerard. Hindi akalain ni Gerard na maaalala pa pala ni Kelvin ang kanyang kwento. Nung una ay alam niyang napaka-imposibleng mangyari ang pinaplano niyang paghihiganti pero ngayon na malakas na ang kanilang party ay sigurado siya na matutupad na din sa wakas ang kanyang pangarap. Ilang sandali lang ay may guild receptionist ang sumando sa kanila dahil may nais umano silang makita. Alam ni Kelvin na nangyayari na ang pinakahihintay niya at ito ay ang makaharap ang ruler ng Toraj. Pagkadating nila sa kastilyo ay napansin niya na parang kapareho lang din ito sa Japanese. Sa pagkakaalam ni Gerard ay galing din sa ibang mundo ang unang ruler ng Toraj katulad sa mga heroes kaya ito marahil ang rason bakit kakaiba ang hitsura ng kastilyo. Pagkapasok nila dito ay napansin din ni Kelvin ang tatami kaya hinubad niya ang kanyang bote kaya ginaya din siya ng iba. Isa palang babae ang ruler ng Toraj na si Tsubaki Fujiwara at boses sa apelyido nito ay sigurado si Kelvin na isa itong Japanese. Dahil sa nagawa nila para madakip ang mga bandido at pagtalo na din nila sa isang S-rank na halimaw ay naging madali para kay Tsubaki na pagbigyan ng hiling nila. Sakto namang may inihandang banquet si Tsubaki at maliban sa napakaraming handa ay ang kanin ang pinaka nagustuhan dito ni Kelvin. Makalipas ang ilang araw ay napagpasyahan nila na bumalik na sa Parth. Buti na lang ay may teleporter ang Toraj kaya hindi na nila kailangan pang bumiyahe ng ilang oras. Dahil lumalaki na din ang kanilang party ay napagpasyahan ni Kelvin na bumili na ng bahay. Maliban dito ay kinuha niya din katulong sila Luka at ina nitong si Ellie. Pagsapit ng gabi bago siya matulog ay naalala niya na pwede niya na palang i-summon si Melfina. Nang makita niya na si Melfina ay dito niya na napagtanto na tama nga ang mga sinabi nito dahil nagandahan siya dito. Kinabukasan ng umaga habang nag-aalmusal sila ay sinamantala niya ang pagkakataon na ito na ipaalam sa lahat na ang bago nilang kasama ay si Melfina mismo. Bagamat ang mga Diyos ang rason sa pagkatalo ng ama ni Sarah ay wala namang sama ng loob si Sarah kay Melfina dahil maliban sa may mali din ng kanyang ama ay alam niyang hindi din si Melfina ang Diyos na nag-summon sa hero. Dahil naman matagumpay na naisummon ni Kelvin si Melfina ay napagpasyahan ni Melfina na bigyan siya ng gantimpala. Tinawag ito ni Melfina na Goddess of Reincarnation Grace. May dalawang epekto ito at ang una ay kaya nitong pigilan ng pinsala na matatamo niya mula sa nakakamatay na sugat isang beses sa isang buwan. At ang pangalawa naman ay ang pinaka-importante sa lahat at ito ay may kakayahan na siya ngayong mag-summon ng hero. Matapos ang kanilang pag-uusap ay napagpasyahan nila Melfina at Sarah na magsanay muna. Habang si Kelvin naman ay minabuti na mapag-isa para pag-isipan kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging hero. Iilan sa mga naisip niya ay ang tao na makakatalo dapat sa Demon King o isang S-rank adventurer o kaya naman ay katulad sa Beast King ng Gon na sinasabing pinakamalakas sa Eastern Continent. Nang matapos ang pagsasanay nila Melfina at Sarah ay kinausap muli ni Melfina si Kelvin. Dito na naisipan ni Kelvin na tanungin si Melfina kung bakit kailangan ito ng mga heroes. Bago sagutin ni Melfina ang tungkol sa mga heroes ay minabuti niya na ipaliwanag muna ang tungkol sa Demon King. Bawat Demon King ay may iba't ibang katangian pero lahat sila ay nagtataglay ng special skill na tinatawag na Papillus. May dalawa din itong epekto at ang una ay napaparami nito ang kasamaan sa kanyang sarili hanggang sa tuluyan ng magbago ang kanyang personalidad. Ang pangalawa naman ay pinapawalang bisa nito ang kahit anong pinsala na natatamo niya. Para talunin ng special skill na ito ay dito napapasok ang mga heroes na galing sa ibang mundo.
Naiiba ang kanilang kapangyarihan kumpara sa mga nilalang na nakatira sa mundong ito at ito ang rason bakit mabisang pang-alter ito sa matinding kapangyarihan ng Demon King. Nagtataka naman si Kelvin kung bakit sila Toya ay may memorya pa din sa nakaraan nilang buhay. Dito na din ipinaliwanag ni Melfina ang dalawang klase ng summoning na isinasagawa nila at ito ay ang teleportation at reincarnation. Ang teleportation ay ang pagdadala ng buhay na tao sa mundong ito mula sa ibang mundo at ito ang halimbawa sa mga heroes. Ang reincarnation naman ay ang pagsusuman ng kaluluwa ng isang patay na tao kagaya sa ginawa nila kay Kelvin. Matapos ang ilang oras na pag-iisip ay napagpasyahan ni Kelvin na isagawa ang summoning ng hero sa pamamagitan ng reincarnation. Sa tulong ni Melfina ay isinagawa din nila kagad ang summoning ritual at makalipas ang ilang minuto na paghihintay ay nakapag-summon sila ng isang batang babae. Matapos magpakilala ni Kelvin dito ay nagpakilala naman ito sa pangalang Ryosaki. Humingi ng paumanhin si Kelvin kay Ryo sa pag-reincarnate niya dito pero hindi ito ikinasama ni Ryo at sa halip ay nagpasalamat pa ito sa ginawa niya. Sakiting bata pala ito dahilan para gugulin niya ang halos buong buhay niya sa pagpapahospital. Kaya labis ang pasasalamat niya kay Kelvin na binigyan siya muli ng panibagong buhay. Napagpasyahan ni Kelvin na ipakilala si Ryo bilang half-sister niya pero dahil hindi siya komportable sa pangalang Ryo ay minabuti niya na papalitan ito. Napagpasyahan naman ni Ryo na gawing Ryan na lang ang kanyang pangalan dahil ito ang ginagamit niya parati kapag naiisip niya na nasa ibang kwento siya ng kanyang buhay. Kinabukasan mismo ng umaga ay nagpunta silang lahat sa isang kagubatan na hindi ganong pinupuntahan ng mga adventurer para dito isagawa ang pagsasanay na kay Ryan. Isinama din nila sila Ellie at Luca dahil gagawin pala nila ang experience sharing skill. Ibig sabihin ay pwede ding tumaas ang level nilang tatlo kahit hindi sila direktang nakikipaglaban. Ilang sandali lang ay may na-detect na Shadow Wolf si Ephiel. Pagkadating nito ay kagad itong ginamitan ni Kelvin ng air pressure at hindi na ito nakapalag pa. Nang bumaba na ang health nito ay dito na isinagawa ni Kelvin ang contract para mapabilang ito sa kanyang mga servants. Di rin nagtagal ay dumating din ang party nila Earth dahil isasagawa umano nila dito ang kanilang B-rank promotion exam. Ngunit nang bumalik sila Sera ay nalaman nila Kelvin na naubos na pala nila Sera ang mga halimaw sa buong kagubatan. Kaya nung magkita muli sila Kelvin at Earth ay humingi na lang ng tawad si Kelvin at buti na lang ay naintindihan din kagad ni Earth ang mga nangyari. Dagdag pa nito ay karapat-dapat na din umano sila para sa S-rank exam. Pagkabalik nila ay pinaliguan din nila kagad ang Shadow Wolf na pinangalanan naman ni Ryan ng Alex. Biglang naalala ni Kelvin ang sinabi ni Earth tungkol sa S-rank exam. Kung mangyari man ito ay ito ang unang exam na gagawin niya dahil ang ibang promotional niya ay hindi na kinailangan pa ng exam. Araw-araw nilang sinanay si Ryan hanggang isang gabi ay nagising sila matapos ma-detect ni Sera na may mga nakapalibot sa mansyon. Nang makita ni Kelvin ang level ng mga ito ay napagpasyahan niya na ipaharap sa mga ito sila Ryan at Alex para makita nila ang resulta ng ilang araw na pagsasanay ni Ryan. Mga assassin pala sila mula sa Tricen at misyon nila na mailigpit sila Kelvin bago pa umano maging hadlang sila Kelvin sa layunin ng Tricen. Naging madali lang kina Ryan at Alex na labanan ng mga ito kaya minabuti ng kanilang leader na umatras na lang. Ngunit biglang nagpakita sa kanya si Kelvin at dito niya na napagtanto na hindi pala mga heroes ng Deremis ang tumalo kina Kristoff. Kasalukuyan namang pinapulong ng Emperor ng Tricen na si Zell ang kanyang mga general tungkol sa nangyari kay Kristoff. Kahit umano sinasabi niya na walang kinalaman ng Tricen sa mga pinaggagawa ni Kristoff ay hindi pa din ito sapat at kung hindi sila mag-iingat ay baka maharap sila sa digmaan kalaban ng alyansa ng Gon, Toraj at Deremis. Hindi naman nababahala ang isa sa general na si Tristan kahit pa makidigma sila dahil kampante siya na malakas pa din ng Tricen kumpara sa pinagsanib na puwersa ng tatlong bansa. Sang-ayon din sa kanya ang prinsipe at Dragon General na si Asgrad pero tutol naman dito sila General Dan at Dark General na si Princess Shutora. Dahil may dalawa ang sang-ayon at dalawa din ang tutol ay ipinatawag ng Emperor ang panglimang general na si Clive dahil kung ano ang magiging desisyon nito ay iyon din ang kanyang magiging desisyon. Kinabukasan ng umaga ay ipinatawag si Kelvin ni Leo para bigyan sila ng panibagong trabaho. Galing umano mismo ito kay King Leonhart ng Gon at ito ang magsisilbi niyang S-rank promotion exam. Isa sa kondisyon para makapasa sa S-rank promotion exam ay ang approval ng dalawang ruler. Maliban kay King Leonhart ay pumayag na din umano si Queen Tsubaki tungkol dito. Ang magiging trabaho naman nila sa misyon na ibinigay sa kanila ay protektahan ng Elven Village mula sa isang S-rank monster. Posibleng may kinalaman dito ang Tricen pero gayon pa man ay sinigurado ni Kelvin na gagawin nila ng maayos ang misyon na ito.
Nang malapit na sila sa Elven Village ay dito na sila hineronggan ng mga elf kaya lumabas kaagad si Kelvin para ipakita ang patunay na ipinadala sila ni King Leonhart. Humarap sa kanila ang elder ng mga elf na si Nelras na inabisuhan na din ni King Leonhart tungkol kina Kelvin. Nang makita nito si Iphael ay nagulat ito sa pag-aakala na ito si Lumel. Minabuti nila na pumasok muna sa Elf Village para dito ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Bago nila pag-usapan ang tungkol sa misyon na ibinigay ni King Leonhart ay nakiusap si Kelvin kay Nelras kung pwede nitong ikwento ang tungkol kay Lumel dahil baka may kinalaman ito sa pagkatao ni Iphael. Sinimulan ni Nelras ang pagkwekwento sa isang pangyayari 20 taon na ang nakakaraan. Ito ay nung bigla silang inatake ng Fire Dragon King na isa sa mga hari ng Great Dragons. Nais nito na isuko umano nila ang elf na nagpahiya dito pero wala silang kaalam-alam kung sino ang tinutukoy nito. Sa sobrang galit nito ay lagpas kalahati na ang nasawi sa kanila at dito na humarap si Lumel. Nakiusap si Lumel na siya na lang ang pagbuntungan ng galit ng dragon pero dahil hindi siya ang hinahanap ng dragon ay napagpasyahan nito na gawin na lang siyang asawa nito. Pero isang araw ay nakita nila ang patay na katawan ni Lumel at hindi nila alam kung ano ang nangyari dito. Dahil dito ay napagpasyahan nila na umalis ng nayon na yun baka isang araw ay balikan sila uli ng dragon. Naisip nila na baka si Lumel ang ina ni Iphael pero ang sigurado lang ay hindi ang dragon ng kanyang ama dahil isa siyang half-elf half-human. Bagamat wala ng ibang impormasyon na maibibigay pa si Nelras kay Iphael ay nagpasalamat pa din si Iphael dahil may mga kasama naman siya ngayon na tinuturing niya ng pamilya. Dahil nasagot na ni Nelras ang mga kasagutan nila Kelvin tungkol kay Lumel ay dito na nila napag-usapan ang tungkol sa misyon na ibinigay ni King Leonhart. Base sa kinikilos ng mga halimaw na nagtatangka na pumasok sa nayon ay may hinala sila na layunin ng mga ito ay mandukot ng mga elf kaysa umatake. Para maisagawa ni Kelvin ang kanyang pinaplano ay humingi siya ng permiso kay Nelras na magsagawa siya ng kaunting renovation sa nayon. Pagsapit ng gabi nang muling magtangka ang mga sundalo ng Trisent kasama ang mga halimaw na pumasok sa Elf Village ay dito na sila tinambangan nila Kelvin. Kaya ilang sandali lang ay bigla na lang bumalik ang isa sa mga ito para ipaalam sa kanilang Vice Commander ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang hukbo. Ang mas ikinagulat pa ng Vice Commander ay hindi mga sundalo ng Gon ang mga umatake sa kanilang hukbo kundi isang adventuring party. Ilang sandali lang ay natunto na din nila Ryan ang bose ng mga kalaban kaya napagpasyahan na ng Vice Commander na gisingin na ang kanilang secret weapon na isang S-rank na halimaw. Minabuti naman ni Melfine na sila Ryan at Alex na lang ang ipaharap dito dahil kampante siya na kayang-kaya nila itong iligpit. Mabilis namang kumilos sila Ryan para atakihin ito ngunit nang ginamit ni Ryan ang kanyang espada ay bumigay lang ito sa sobrang tigas ng bungo ng halimaw. Dahil dito ay dalawang espada na ang hiningi niya kay Clotho at ginamit nila ang Generate Edge. Bago pa bumagsak ang halimaw ay dali-dali itong pinag-transform ng Vice Commander sa totoong anyo nito. Pero gayon pa man ay alam ni Ryan na wala din itong pinagkaiba kanina kaya inulit lang nila ang Generate Edge at dito na nila ito tuluyang natalo. Bigla namang may umatake kina Kelvin at ito pala ay si Clive. Kagad na tiningnan ni Kelvin ang stats nito at base sa unique skills nito ay naisip niya na kagaya din ito sa kanya na na-reincarnate lang. Inatasan niya si Iphael na bumalik sa loob ng Elf Village at katapos ay dito na siya nagsimulang umatake kay Clive. Hindi inaasahan ni Clive ang kanyang mga gagawin dahilan para mapilitan itong gumamit ng Helix Barrier. Bigla namang umatake sa kanya ang mga alagad ni Clive kaya nalaman niya na ginamitan lang din ng mga ito ng charming ni Clive. Sa sobrang pagkakampante ni Clive ay nagulat na lang siya nang biglang may umatake sa kanya na hindi nagawang mapigilan ng kanyang Helix Barrier. Kagagawan pala ito ni Iphael at ang akala ni Clive na 5 kontra sa isa ay hindi nangyari dahil nag-summon din si Kelvin ng 4 na golem. Inatasan ni Kelvin ang mga ito na huwag ililigpit ang mga alagad ni Clive at siya na ang bahala mamaya para tanggalin ang charming spell sa mga ito. Nang maipagpatuloy na nila ang kanilang labanan ay dito na nagkaroon ng one-on-one battle sila Kelvin at Clive. Nagpalitan sila ng mga atake at kahit posibleng matamaan ni Clive ang kanyang mga alagad ay wala siyang pakialam dito dahil marami pa naman siyang pwedeng ipalit sa mga ito. Ilang sandali lang ay ginamit na ni Kelvin ang kanyang Vortex Edge at bagamat bumigay ito ay nagawa naman niyang masugatan ang mukha ni Clive dahilan para magalit ito ng sobra. Dahil dito ay ginamit nito ang kanyang S-rank magic na tinawag niyang Tempest Barrier. Kaya inilabas na din ni Kelvin ang kanyang Blackstaff Disaster na isa namang rank S na sandata. Gamit ito ay isinagawa niya ang isa sa pinakamalakas niyang atake na tinawag niyang Boreas Death Scythe. Sa sobrang lakas nito ay walang nagawa ang Tempest Barrier ni Clive dahilan para mapuruhan tuloy ang kanyang mga paa. Ililigpit na sana ito ni Kelvin pero bigla namang dumating si Tristan para iligtas ito. Sinabi nito ang totoo na siya ang utak para atakihin ang Elven Village.
At dahil natalo sila ngayon ay minabuti nito na umatras na lang muna. Kagad namang ibinalita nila Iphael ang kanilang pagkapanalo sa mga elf at tuwang-tuwa silang lahat na marinig ang magandang balita na ito. Habang sa kastilyo naman ng Trycen ay matagumpay nang napagaling ni Tristan ang mga paa ni Clive. Ngunit ang problema naman ngayon ni Clive ay gagawin pala siyang test subject ni Tristan. Nagkaroon ng salo-salo ang Elven Village bilang pagdiriwang sa kanilang pagkapanalo. Habang papalapit sila Sarah kina Kelvin at Iphael ay bigla na lang may isang batang elf ang nagpasalamat at yamakap kay Kelvin. Ngunit nagbibiro lang pala ito at dito na ito nagpakilala bilang si King Leonhart. May ginamit lang pala itong item para mapabago niya ang kanyang anyo. At dahil nasiyahan nito sa ipinakitang performance ni Kelvin at ng buong party ay idineklara nito ang kanilang pagpasa sa promotion exam. Ipinalam din ni King Leonhart na sa ika-4 na araw ay magsasagawa umano sila ng official promotion ceremony para kay Kelvin at magsasagawa din sila dito ng mock battle. Makakalaban ni Kelvin dito ang iba ding S-rank adventurer na siya namang ikinasabik ng husto ni Kelvin. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Black Summoner Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video.